Sa mga balitang consumer at kalakalan, sumampang rice inflation sa pinakamabilis na level sa loob ng 15 taon. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang rice inflation sa 23.7% nitong Pebrero. Mas mabilis yan kumpara sa 22.6% noong Enero. Ito na rin ang pinakamabilis na naitalang level mula nang maitala ito noong 24.6% noong Pebrero 2009. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa dahil ito sa base effect. Mababa raw kasi ang rice inflation mula Enero hanggang Hulyo noong nakaraang taon kaya kaunting galaw lamang ay bibilis ito ulit kung ikukumpara. Bukod pa po dyan, natulak ito ng mataas na presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Hindi rin daw nakatulong na manipis ang lokal na supply ng bigas. Pero sabi ng National Economic and Development Authority, nagsisimula ng bumaba ang presyo sa pandaigdigang merkado. Inaasahang lalaki ulit ang lokal na supply, lalo't magsisimula na ang panahon ng anihan ngayong buwan. Aminado naman ng National Irrigation Administration o NIA na napabayaan ang pagpapatayo ng mga dam sa bansa. Yan ay sa gitna ng reklamo ng mga magsasaka sa Isabela na nanunuyo na ang kanilang mga bukid dahil pa rin sa El Nino. Ayon sa NIA, wala naman silang naging problema sa mga dam katulad ng Magat at Angat. Pero aminado silang nagkaroon ng issue sa Pantabangan Dam. Ang paliwanag ng NIA, mayroon naman silang mga solar pump at pump irrigation systems para matiyak ang supply sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yun nga lang hindi sapat ang mga ito. Kulang daw talaga ang Pilipinas sa malaking imbaka ng tubig na magagamit sana tuwing tagtuyot. Sa katunayan, nasayangan daw ang NIA sa inilabas na tubig ng Angat dahil nga sumobra naman ang naipong tubig dito. Mayroon naman na raw silang mga nasimulang proyekto sa Bulacan at iba pang bahagi ng bansa. Talaga napabayaan po ang pagpapatayo ng mga malalaking dams. Ang kailangan po talaga natin, sir, is yung mga reservoir type dam para pagka tag-ulan, nakakapag-ipon po tayo ng tubig, pang-prevent na rin natin sa flood control. Yan po ang tinig ni NIA Administrator Eddie Guillen. Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Energy Department na kontrolin ang oil industry tuwing national emergency. Kaugnayan ng desisyon nitong 2023 na pagbigyan nga ang petisyon ng mga opisyal ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo laban sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Sabi ng Korte Suprema, mali ang naging desisyon ng Court of Appeals noong 2013 na ideklarang unconstitutional ang Downstream Oil Industry Deregulation Act ng 1998. Sa ilalim kasi niyan, binibigyan ng DOE ng kapangyarihan na mag-take over sa kahit anong individual o korporasyon sa industriya sakaling magkaroon ng national emergency. Nag-ugat ang petisyon ni dating Pangulong Arroyo sa deklarasyon ng State of Calamity noong 2009 kasunod ng pinsala ng Bagyong Ondoy. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.